Magalak kayo't magdiwang, malaki ang nakalaan, gantimpala ninyong tanan. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, tumingin si Jesus sa mga alagad at kanyang sinabi, "Mapalad kayong mga dukha, sapagkat ang Diyos ang maghahari sa inyo. Mapalad kayong mga nagugutom ngayon, sapagkat kayo'y bubusugin. Mapalad kayong mga tumatangis ngayon, sapagkat kayo'y magagalak. Mapalad kayo kung dahil sa anak ng tao kayo'y kinapupuotan, ipinagtatabuyan at inaalimura ng mga tao. At pati ang inyong pangalan ay kinasusuklaman. Magalak kayo at lumukso sa tuwa kung ito'y mangyari, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Gayon din ang ginawa ng kanilang mga ninuno sa mga propeta. Ngunit sa aba ninyong mayayaman ngayon, sapagkat nagtamasa na kayo ng kaginhawahan. Sa aba ninyong mga busog ngayon, sapagkat kayo'y magugutom. Sa aba ninyong nagsisitawa ngayon, sapagkat kayo'y magdadalamhati at magsisitangis. Sa aba ninyo, kung kayo'y pinupuri ng lahat ng tao, sapagkat gayon din ang ginawa ng kanilang mga ninuno sa mga bulaang propeta." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang hapon po ng Miyerkules sa inyong lahat. Ginugunita po natin ngayon si San Juan Crisostomo, obispo at pantas ng simbahan. Sa atin pong mga pagbasa, napakinggan natin ang paghimok ni Apostol Pablo sa mga taga-Kolosas na pagsumikapan ang mga bagay na makalangit, na nagbibigay buhay at itakwil ang mga pitang makalaman gaya ng pangangalo niya at kahalayan. Ang Beatitudes, ayon kay San Lucas na binasa natin ngayon, ay mas diretsyohan at matalas kaysa sa mas mahabang pagkakasulat ni San Mateo. Doon, mga alagad ang kausap ni Jesus sa burol. Dito, karamihang tao ang kausap niya sa kapatagan. Yaong mga dukha, gutom at nangangailangan. Hayagang ipinararating ng mahal na pong Jesus Nazareno sa mga umattend ng talk niya roon, doon, noon, sa Mount Man o sa plain, sa burol o sa kapatagan, at maging sa atin ngayon, na mas nakagagawa ang Diyos sa karukhaan kaysa sa kariwasaan, sa kahinaan kaysa sa kalakasan. Napaka-ironic naman, ano ho? Paanong nagiging mas mapalad pa ang mga naghihirap at tumatangis kaysa sa mga nananagana at naghahalakhakan ngayon? Matatapos din ho kasi
ang paghihirap at pagtangis. Tatahan at tatahan ka rin sa iyong pag-iyak. And you will feel better. Ang dumaranas ng hirap ngayon ay aabutin ng Diyos at magsisikap. Samantalang ang yaman at kabusugan ay ninipis at huhulaw din naman. Saan po kaya natin matatagpuan ang ating sarili pagkatapos ng lahat ng ito? Ang kaigihan sa katotohanan ang lahat ng ito ay lilipas, ay ang katotohanan ding may panahong nakalaan sa bawat pagitan. May sapat na pagkakataon para pumili at magdesisyon. At habang isinasaalang-alang po natin ang mga paalalang ito ng mahal na poong Jesus Nazareno, isaisip dinawa natin na may dulo ang panahon, mahaba man o maigsi. At may limit ang pagkakataon, gaano man karami na ang naibigay sa ating second chances. Gabay natin ang Beatitudes sa paglalakbay sa buhay na ito ng liminality. Lahat tayo'y pawang mga pasahero lamang, nakikiraan, nakikisakay. So, wala na bang pag-asa sa mga nagtatamasa ngayon ng kayamanan, kasikatan o kapangyarihan? Nakatakda na bang magdurusa ang mga ito sa kinabukasan? At nakatakda na bang liligaya ang mga tumatangis ngayon sa kasalukuyan? Sa tingin ko po ay hindi naman. Pareho silang binibigyan ng pagkakataon. Depende kung ano po ang kanilang pipiliin at dedesisyonan sa panahon sa pagitan. Ganon din po ang masasabi sa kabilang banda. Kung hindi naman pala nakatakda na magdusa ang mga ngayon ay nag-e-enjoy, ganon din po ang karukhaan, gutom o pagtitiis na pawang pansamantala din lamang, gaya ng kayamanan, kasikatan at kapangyarihan. Magiging pagpapala lamang ang mga ito kung naaabot natin ang mga ito at dinadala tayo sa pamamagitan at pagiging mabuting tagasunod ng Diyos. Okay. Hihimayin ko lang ng kaunti at medyo napabigla yata yung gayat natin doon. Napalaki ang gayat. Sinasabi natin kanina na ang paghihirap, ang pagtangis at pagdurusa ay pansamantala lamang. Pero hindi naman natin masasabi na sinumpa na ang mga iyon. Gayon din naman, ang matunog na halakhak, ang saya ng mga nag-e-enjoy ngayon, ng mga busog na busog, ay pansamantala din lamang. Pero hindi rin naman otomatikong haharapin nila ay pagdurusa sa kinabukasan. Dahil nga sa sinasabi po natin na binibigyan tayong lahat ng pagkakataon sa pagitan. Ngayon, ang sinasabi natin sa bandang huli ay kung naabot natin ang kayamanan, ang kasikatan at kapangyarihan sa pamamagitan ng pagiging mabubuting tagasunod ng mahal na poong Jesus Nazareno, hindi po ito nangangahulugan
na pagdurusa na agad ang naghihintay sa kanila. At ang isa pang sinasabi natin sa bandang huli ay ang hirap, ang pagtitiis, at ang pagtangis ngayon ay hindi na nangangahulugan na sinampakan na kaagad at ganun na ka na hanggang sa huli. Mga kapatid, kung dinadala tayo ng ating paghihirap, ng ating pagtitiis at karukhaan sa mas malalimang pakikipag-ugnayan sa Diyos, ang mga ito ay may tuturing nating means para sa ating purification. Ano ba yung purification? Ito yung proseso ng paglilinis, pagtitika, pagsisisi, pag-aayon ng ating kalooban sa kalooban ng mahal na poong Jesus Nazareno. Maging iyong mga nag-e-enjoy at maging yung mga nag-e-endure, pareho silang dumaranas ng purification. Mga kapatid, sa pagpapatuloy ng ating pagdalangin, mamalaya nawa natin na tayo ay pinupurify ng presensya ng Espiritu Santo sa ating kalooban at makatugon nawa tayo. Baka kasi yung pagkakataon natin ay limitado na. Habang pwede pa, habang binibigyan pa tayo ng pagkakataon, magamit nawa natin ito sa pag-aayon ng ating buhay sa kanyang kinalulugdan, minamarapat at hinahangad para sa atin.